Hello guys! Welcome back to my channel. Nandito ulit tayo ngayon sa garahe kasi meron tayong project na medyo kakaiba to at hindi siya pang ordinaryong project lang. Kaya meron akong face protector ng pang welding kasi ito na yung gagawin natin sa project nating MR2. Kita nyo yung mga yan? Umorder na ako guys ng lahat ng materyales. Pumili ako actually ng isang buong pipe na 2.5 inches kasi ayun yung specs ng makina natin, pang 2.5 na 1.5 yung thickness niya. Actually guys, isang buo talaga yan. Ito yung kadugsong nyo. Bumili rin ako ng tip kasi ito lang yung plano natin. Kung nakapanood nyo na yung pinakauna kong mod na ginawa dito, ito yun, naglagay ako ng resonator. Ayan, nauna na siya. Kaya ngayon, ayan, bubuuin na natin at babalik natin siya sa pagka-twin tip. Ito nyo, di ba? Wala. Ito yung gagamitin nating tip na nabili ko sa Shopee Racing. Di ba? Ang pogi oh. Kita nyo, pogi yan. Salamat sa Shopee Racing. Dapat sponsoran nyo na ako. Lahat yan, Shopee Racing. Kahit nga yung Inco na welding na yun, welding machine, di ba? So, ito yan, mga elbow. Before ko nga pala ito binili, pinag-isipan ko na muna yung magiging layout nitong exhaust natin. Hanger, yung rubber para hindi nakadikit or hindi ma-vibrate yung magiging exhaust natin kasi i-weld lang natin siya. Yung vibration ng exhaust mapupunta sa buong chassis kaya manginginig. I-tensile na nut and bolt. Tapos bumili rin pala ako nitong round bar na stainless din. So far yun lang, ang kulang ko lang talaga yung flange para if ever na gusto ko maglagay dito sa after ng resonator, diba? Para at least mababaklas ko kapag may maintenance tayo. So ayun lang yung mga materials na binili natin. Tapos ito pala, bago to kasi last time na nag-welding ako, nasunog yung buong mukha ko. Nagkaroon ako ng sunburn, nagtuklap-tuklap siya after 2 days. Bago tayo mag-start, iparinig ko na muna sa inyo yung tunog nitong exhaust niya ngayon. Na resonator pa lang yung nakalagay. Ayun yung tunog niya, di ba? Para siyang tunog diesel or tunog parang jeep. Pero ngayong araw na to, guys, ayan, kukumpletuhin na natin siya. Gagawin nating full exhaust. Though hindi pa rin tayo gagamit ng chambered or ng free flow para kasi yun sa note naman ng tunog eh. So bago pala tayo mag-welding dito, kailangan tanggal ang battery. Pakita ko na sa inyo yung layout. Ganaan yung mangyayari. From resonator, magkakaroon ako ng U-shape dito na elbow. Ilagdigat ko lang yung dalawang 90 kaya naging 180 siya. Isang elbow ulit na 90. Tapos yung nabili ko na Y elbow kung saan magi-split siya para maging dual tip tayo. Lahat sila guys, same material na 2.5 at 1.5 thickness. Isang elbow ulit, tigisa na. At etong dalawang tip natin. So ganun lang. Mukhang basic lang siya pero malalaman natin yan kapag ginagawa na natin kasi first time ko magagawa ng full exhaust DIY dito sa mga project ko. Yun yung mga hindi ko nagawa kay Remy tsaka dito kay Brin. Ito talaga makaka-experience ng full DIY. So yun guys, gagamit ako ng tape kung saan ito yung magiging temporary weld natin sa pag-fitment nitong mga pipe. Ngayon naman, dito na tayo magsusukat ng tamang haba ng pipe. Kasi ito yung magiging reference natin guys, yung gitna nito. Sa area na to, yung pwesto ng Y elbow natin. Ito na guys, yung first cut sa binili nating pipe. Kaya test fit na natin doon. I'm so excited! Na-spot weld ko na siya. So makakabit na natin yung para dito na pipe tsaka Y elbow. Ito guys, may diskarte akong nagawa ngayon. Hindi ko alam kung ganito talaga yung ginagawa ng mga nagpa-fabricate ng exhaust. Pero bubutas lang kayo ng onte. Pagkabutas nyo, saka nyo i-spot weld siya. Intact pa din siya. Hindi magagalaw yung alignment na gusto nyo mangyari. Ayun lang. Hindi ko alam kung ganun talaga yung ginagawa din ng mga nagpa-fabricate ng muffler o ng exhaust. Pero ayun yung na-discover ko ngayon. Sariling discovery. Mas maganda meron kayong scissor jam. Siya yung nagiging kanang kamay mo. Lalo na pag soloista ka lang. Ito nga pala, pinapantay ko. Gusto ko parallel yung resonator dito sa pipe para maganda tingnan. Ngayon naman guys, kailangan ko na ma-finalize yung pwesto nitong tip. Ganito ba yan? Ano ba? Ilalabas ba natin? Gusto ko yung ganito lang, unti lang. Mag-agree ba kayo doon o ibabash nyo ako? Pero wala kayong magagawa kasi kanya-kanyang trip yan. So ito na yung reference natin galing sa Y elbow. Sana sumakto na siya na tsambahan natin. Pink. Ayun guys, side quest muna tayo. May dumating na bagong deliver from Shopee Racing. Kaya ako to binili para gamitin sa mga tambay lang. Kasi kita nyo yung plate number ko. Yung plate number ngayon ni Chow, may yupe. Diba kasi hindi naman ganun kahaba yung plate number sa Japan. Kaya ito yung bagay dyan. So ito,
Isa lang naman binili ko. Yung harap okay naman eh. Likod lang talaga. Ganun na siya, o di ba? Para pasok na pasok sa concept. Kasi ang sagwa nito tingnan minsan. Kaya expect nyo guys, kada tambay natin, ito yung ikakabit. Ngayon, magpuputol tayo ng dalawang 40cm na pipe. Ito na guys, yung dalawang 40cm na pinutol natin. Ito yung gusto ko eh. Hindi siya flash na flash. Ito na yung itsura niya guys. Masyadong labas talaga at nakababa siya. Hindi ko kayang tiisin to. Pag to binaba ko kasi naka-jackstand ganyan. Doon siya nakaturo sa ground. I don't like this. Tanggal ulit. Yun, medyo pumasok na siya. Ito yung nabawas oh. Halos 1cm siya. Ito na talaga. Okay na. Nakuha na yung gusto kong length talaga or yung gusto kong pwesto ng tip. Then ito namang passenger side na kanina ko pang pinoproblema. Ganun din yung ginawa ko. Binawasan ko yung elbow na to. So, umikli na siya, di ba? So, ngayon, ikakabit ko na siya at is spot weld. So yun guys, tapos na natin ilagay yung twin tip at yung buong pipe. So far naka-spot weld pa lang yung mga yan kasi kailangan to natin i-adjust. At sa case na to, ayan nakita ko na agad na kailangan natin mag-adjust. For example, dito sa passenger side, kailangan nating i-tilt pataas while yung doon naman sa kabila, sa driver side, kailangan nating i-rotate to the right para naman umalign yung ready na word, di ba? Ayun yung magiging reference natin eh para naka-level ba siya or hindi naka-level. Ayun, kita ko kagad sa angle pa lang na to. So wala pang hanger guys. Kasi yun nga, gabi na, di ba? Bawal na mag-grinder, maingay kasi to. So kung weld-weld lang, pwede pa eh. Kung magpo-full weld lang tayo. Pero sa case na to, dami pa nating i-adjust. Day 2 ng project exhaust natin dito sa MR2. Tulad nga ng sabi ko kagabi, ayun, magkakaroon tayo ng modification dito at kita nyo kasi sumigaw na yung baby doon. It's a sign na pwede na tayo magkalikot ulit dito sa garahe. Kaya simulan na natin yung paggagawa ng exhaust system ng MR2. Baby. Tapos ko na gawin, finally, yung pag-spot weld or yung fitment ditong exhaust pipe. Medyo nagtagal tayo kasi trial and error talaga siya tsaka matinding pagsusukat ang kailangan. Tapos, kailangan din natin i-consider yung ibang pyesa tulad nung hook na tinanggal ko dito. Pinagpaplanuhan ko din guys na tanggalin na rin yung hook na yon. Tsaka ito, gagayahin ko lang yung ibang nakikita ko sa internet na tanggal to. Deleted to kasi gusto nila i-showcase yung pipe, diba? Para naman masulit yung pagdi-DIY ko dito, diba? Why not ipakita ko na lang din kahit pangit. Kailangan ko pa ng madaming skill dito sa pagwe-welding. Yun, ulitin ko lang, tatanggalin ko na to. Parang grill siya na metal. Tapos itong hook din, tatanggalin kasi bumabangga siya. Ito, kailangan ko pang ipasok dito. Kaya yun, backlash na muna. Tapos, saka ko i-full weld to. You know, kita nyo ba yan guys, di ba? Full DIY lang yan hanggang dun sa may resonator. At kita nyo naman, di ba, mga butas-butas na spot weld. Kasi yung material dito sa tip, sobrang nipis pala. Kaya ganun na nangyari. Ngayon pa lang tayo mag-full weld. Ganon kahirap yung ginagawa ng mga fabricator. Ganon ko na experience ngayon dito sa paggagawa. Ulitin ko lang guys, disclaimer lang. Full DIY lang at wala talaga akong experience sa paggagawa ng muffler or ng exhaust system ng kotse. So, ito yung pinaka first time ko na naggawa ako ng ganito. Kaya huwag nyo kayo babash, turuan nyo ako, bigyan nyo ako ng tip sa comment kapag may suggestions kayo or kung mas magaling kayo sa akin, di ba? Mas maalam. Welcome lahat ng learnings or lahat ng ituturo nyo sa akin. Okay guys, tapos na tayo mag full weld dito sa ating exhaust. So, ayokong ipakita sa inyo kasi ang pangit. Para siyang may bukol-bukol. Para akong nag-aluminum welding. Yeah. Pero baka sabihin nyo, puro magaganda lang pinapakita ko eh. Ito, honestly guys, basta ito yung gawa ko, DIY to ah. Built, not bought. Well, papagawa ko din to kay Just Racing or kay JD Mufflers. Pag nagkapera ko. Ang point ko lang naman dito ay yung pag-DIY na subukan ko din kaya mag-fabricate para ma-experience ko. Diba yung ginagawa ng mga shop na magagaling. Maganda kayo. Oh. Diba? Well, para maging maganda tingnan to, grinder ko na lang siya tsaka flap disc. Tapos na siya. Actually, pwede ko na nga siyang ilagay eh. Basta ito yung gawa ko. Built yan, hindi yan pinagawa sa shop. Tapos after a year, magpapagawa din ako sa shop. Yun yan.
So ito na nga guys, di ko na natiis yung pangit na gawa ko dito sa pagkaka-welding. Ito lang naman, grinder ko siya, tapos ginamit ako ng flap disc. Iba pa rin talaga yung TIG weld kasi doon talaga walang spark. Parang ganito. Ito gawa to sa Thailand, ito yung binili ko sa Shopee. Kung ganun yung TIG weld, ito yung gawa ko. O di ba? Kung hindi ko grinder to, pangit talaga nito para ako aluminum weld, ganun kalala. Kaya ayun, ito na tayo ngayon talaga. Ilagay ko na yung bracket gamit yung stainless rod. So ito na, nakamount na yung ginawa nating exhaust dito. Tingnan natin kung ano yung tsura. You know guys, nakamount na yung DIY nating exhaust pipe. Twin tip. Ang ganda boys! Tanggalin ko na yung grill, tsaka lagyan ko na siya ng hanger. Yun na yung last step. Ngayon, nasa 95% na tayo guys. Halos patapos na. Finally, 100% tapos na tayo. Lagay ko na rin yung bracket. Kita nyo, di ba? Yung welding kong malupit. Nadaya ko siya gamit yung grinder tsaka yung flap disc. Pero anyway, tapos na yung DIY natin at mukhang hindi ko na ito ulitin. Yan, tanggal na rin, di ba? Pati yung hook dito, pati dun sa kabila, tanggal na siya. So ito na nga guys, kanina ko pa sinasabing patapos na siya. Pero at this moment, ito na talaga, tapos na guys. May kita nyo. Ay, may ilaw. Dito pala. Take 2, take 2. Kita nyo, ayan, naka-hanger na rin tong isang side na to, driver side. Ito na talaga boys, kung makikita nyo. Gitnang-gitna yun oh. Diba? Na-perfect ba natin guys? Paki-judge mo sa comment. Ito na yung best part guys. Nandito na tayo na isa-sound test natin siya kasi sana malaki yung ginanda niya para sulit. Though, sa looks niya naman, sobrang laki na ng ginanda kasi meron na tayong pipe. Tapos, twin tip pa, di ba? Hindi na siya yung parang scav kasi yung itsura niya nung una. Pero ngayon, di ba? Kita nyo, ang bangis nung straight pipe, boy! Ang angas, boy! So ngayong nakita nyo na yung ginawa ko, gusto ko naman iparinig sa inyo yung ginawa ko. Sobrang laki nung pinagbago niya, nagkaroon siya ng growl. Alam mo yung ma-bass na hindi ko masabi Ang ganda ng tunog, may growl effect siya. Parang roar, roar, roar. Sapa. Nalabas na yung hangin dito sa Nakita nyo nagmo-moist, di ba? Dito rin, meron. Guys, napaka-fulfilling nito. Gusto ko siya i-try ngayon sa labas kasi grabe, ang loud. Mukhang di ako tatagal dito at gusto kong lagyan pa ng muffler talaga. Idudual ko para mas bass pa yung tunog. Kasi ngayon talaga open pipe yung tunog niya. Though may resonator tayong nilagay pero hindi siya sapat. Maikli lang yun Parang 40 cm lang yung nilagay ng resonator kaya bitin. Exciting to, lupit! Sarap!